Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, impeachment complaint laban kay VP Sara inihain sa Kamara ng iba't ibang grupo. School principal, timbog sa bypass operation sa Palawan. Bulkang Kanlaon, 2 beses nagbuga ng abo ngayong araw. Job fair para sa mga apektado ng Pogo ban, tiniyak ng Labor Department. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, inihain na sa Kamara ng iba't ibang advocacy groups ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ngayong araw. Kinabibilangan ito ng grupong Magdalo, Akbayan, Mamamayang Liberal, mga miyembro ng Simbahang Katoliko, student leaders at drug war victims. Kasama rin ng grupo na nagsampa ng kaso si dating Senador Laila de Lima, na kilalang kritiko at katunggali sa politika ng pamilya Duterte. Ayon kay Akbayan Representative Percy Candanya, na mismong nag-endurso ng impeachment complaint, nararapat lang na matanggal sa pwesto si VP Sara dahil sa pang-aabuso nito sa kanyang kapangyarihan at pagtataksil sa taong bayan. Ito'y sa kabila pa rin ng patuloy na investigasyon kay Duterte sa paggastos nito ng confidential at intelligence funds ng DepEd at ng kanyang opisina. Gayon din ang pagtatangka nito sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, una nang sinabi ngayong araw ng House Representative na nakahanda silang umaksyon sa anumang impeachment complaint na inihain laban sa Vice Presidente. Timbog ang isang school principal sa isang bypass operation sa Barangay Alfonso 8, Quezon, Palawan. Kinilala ang sospek na si Christopher Galera alias Tupe, 42 anyos at school principal ng Quezon Central Elementary School. Nag-ugat ang operasyon nang makatanggap ang mga otoridad tungkol sa pagbebenta ng ilegal na droga ng sospek sa kanilang lugar. Nakuha sa sospek ang halos 1 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 3,000 piso, 1,500 pesos na bypass money at 500 pisong genuine money. Kasalukuyang nasa kustodiya ng PDEA Palawan ang sospek na nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. 2 beses nagbuga ng abo ang Bulkang Kanlaon ngayong araw ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Ayon sa datos ng PHIVOLCS, bandang 5:41 AM hanggang 5:46 AM at 7:46 AM hanggang 8:30 AM na itala ng bulkan ang gray ash emission na may itaas na 400 to 600 meters. Nakapagtala rin ang bulkan ng 5 volcanic earthquake simula alas 12 kahapon hanggang alas 12 kaninang madaling araw. Pinapaalalahanan pa rin ang mga residente ng lugar na huwag pumasok sa 4 kilometers radius permanent danger zone at pagpapalipad ng anumang aircraft malapit sa tuktok ng bulkan. Nananatili pa ring nakataas sa Alert Level 2 ang Bulkang Kanlaon na nasa increasing unrest state pa rin dahil sa mga naitatala nitong aktibidad. Tiniyak ng Department of Labor and Employment o DOLE na tuloy-tuloy ang ginagawa nilang pagbibigay ng trabaho sa mga manggagawa na naapektuhan ng pagsasara ng mga Philippine offshore gaming operations sa bansa. Ayon kay DOLE Secretary Bienvenido Laguesma, hindi sila tumitigil na magkaroon ng jobs fair para tulungan ang mga naapektuhan ng crackdown ng mga Pogo hub sa bansa. Katunayan, mayroong bagong schedule ng jobs fair sa Binyan City, Laguna para sa mga nawalan ng trabaho. Dagdag pa ng kalihim mula Enero hanggang November 2024 ay mayroong 2 milyong mga vacant jobs sa portal ng DOLE sa pakikipag-ugnayan nila sa iba't ibang fry-bait companies. Sa tala ng kagawaran, mayroong mahigit 30,000 na mga manggagawa ang naapektuhan ng pagsasara ng mga Pogo hub matapos itong ipag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para sa Kidlat News Updates, ito si JP Adaw, nag-uulat. at inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.